sama-sama tayong magiging sarakli. Ayun na. Ayan yung mga tao. Sugatan ang isang rider matapos magliyab ang minamaneho niyang motorsiklo sa Kalibo, Aklan. Ayon po sa rider, biglang pumutok ang makina. Agad namang rumesponde ang BFP at Kalibo MDR-RMO. Isinugod ang biktima sa ospital. Hindi na rin daw mapakikinabangan ang natupok na motorsiklo. Iniimbestigahan ang sanhi ng insidente. Wasak ang isang SUV matapos mabagsakan ng tipak ng semento mula sa NAIA Expressway sa Parañaque. Bigla na lang daw bumagsak ang sementong nagdurugtong sa bigan ng expressway. Saksi si Jamie Santos. Sa tindi ng sinapit ng SUV na ito, matapos mabagsakan ng mga tipak ng semento mula sa NAIA Expressway sa Barangay Tambo, Parañaque City kaninang hapon, hindi mo aakalaing makakaligtas ang driver nito. Basag ang windshield at nayupi ang bahagi ng hood at bubong ng sasakyan. Binabagtas ng SUV ang kahabaan ng NIA Road nang biglang bumagsak ang sementong nagdurugtong sa biga ng expressway. Agad namang rumesponde ang rescue team ng Barangay Tambo para bigyan ng paunang lunas ang biktima. Kwento ng ilang saksi mula sa kalapit na establisimento, nakarinig sila ng malakas na kalabog mula sa labas. Yung kotse po, nakita po na namin nalaglagan na po ng semento po. At tapos, yung nakita po na namin yung lalaki po na yung driver po, yung naano lang po yung ulo niya, pero parang na-trauma po siya. Sa videong nakuha ng GMA Integrated News, makikitang nakaupo sa sidewalk ang biktimang estudyante habang binibigyan siya ng paunang lunas ng rescue team. Nakatayo naman ito patungo sa loob ng ambulansya para madala sa ospital. Matapos ang insidente, agad ininspeksyon ng mga tauhan ng naiyak sa lugar kung saan nangyari ang insidente. Ayon sa Skyway O&M Corporation, operator ng NAIA Expressway o NAIAX, nakikipag-ugnayan sila sa mga lokal na otoridad at sa pamilya ng SUV driver upang maipagkaloob ang lahat ng kinakailangang tulong. Bagaman ito raw ay tila isang hiwalay at bihirang pangyayari, nagsasagawa na ng masusing inspeksyon ang kanilang maintenance team upang matiyak na walang iba pang panganib sa buong bahagi ng NAIAX carriageway. Sineseryoso raw nila ang insidenteng ito at sila raw ay nakatuon sa pagpapanatili ng kaligtasan ng lahat ng gumagamit ng kanilang kalsada. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Truck naman ang sumalpok sa isang closed van sa Malabon. Matinding traffic ang idinulot ng insidente matapos bumagsak ang ilang poste. Saksi si Nico Wahe. Biglang pagkalabog ang bumulabog sa mga tauhan ng bakery na ito sa Barangay Potrero, Malabon. Ang green na closed van nasalpok pala ng trailer truck. Wasak ang unahang bahagi ng closed van. Humambalang naman sa kanto ang truck na tumagilid din. Natumba rin ang ilang poste na nasalpok din ng truck. Nagulat talaga kami, may bumubulusok na truck na sa gilid ko. Yun na nga, nabangga na kami. Nagtamo ng minor injuries ang driver ng van at pahinante nito. Tumanggi magbigay ng pahayag ang driver ng truck na hawak ngayon ng Malabon Police. Itong trailer truck natin ay kakaliwa sa kanyang sa kanto na yun nang biglang nawalan ito ng preno at nawalan siya ng kontrol. Hindi na niya na-control kaya kasi sa bigat ng kargada nitong ating trailer truck. Maaring maharap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple damage to property. Alas 3:30 na ng hapon o mahigit 7 oras nang nakalilipas pero nakahambalang pa rin dito sa may Governor Pascual Avenue, corner University Avenue, itong naaksidenteng truck. Kadarating lang din kasi noong wrecker crane ng MMDA na susuporta doon sa isa pa nilang crane na maghahatak dito sa truck na ito na napakabigat daw at naglalaman ng mga damit at tela. Angat! Pahirapan naman ang pag-alis ng rescue team sa driver at pahinanting naipit sa pagsalpok ng truck sa isa pang truck sa Pulanggi, Albay. Gumamit pa ng heavy equipment ang mga rescuer para masagip ang dalawa. Tila latang nayupi ang harapan ng dump truck. Inaalam ang sanhi ng insidente. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi.
Pinagtiba ng Kamara ang resolusyong nagsasertipika na tumalima sa saligang batas ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ang pag-aproba kahapon ng Senate Impeachment Court sa mosyon para ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment. Partikular na tinukoy sa House Resolution 2346 ang sabi sa konstitusyon na hindi maaaring magsampa ng mahigit isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. Nasunod daw ito kahit pang-apat na reklamo ang inirefer ng Kamara sa Senado. Pinagpaliban din muna ng Kamara ang pagtanggap sa ibinalik na Articles of Impeachment. Mr. Speaker, I move to defer acceptance of the Articles of Impeachment until such time as the Senate, sitting as an impeachment court, has responded to the clarificatory queries raised by the panel of prosecutors relative to the remand of the subject articles. Is there any objection? The chair hears none. The motion is carried. Bago po yan, iginit ni Senate President at Presiding Officer Francis Escudero na hindi pwedeng tumanggi ang Kamara sa utos ng impeachment court. Saksi, si Maha Gonzales. Tahasan ng paratang sa mga placard na bitbit ng mga nagmarcha pa Senado kanina. Giit ng Tindig Pilipinas, Akbayan at iba pang grupo sa mga senator judge na bumoto para ibalik sa Kamara ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte, sundin ang saligang batas. At sa 2028, gagantihan natin ang lahat ng mga politikong taksil sa taong bayan. Ipanalo natin ang konstitusyon, ipanalo natin ang taong bayan, ipanalo natin to! Ang nangyari po kahapon ay isang pag-aabandona sa ating saligang batas. Yung ginagawa nilang pag-remand, pag-dismiss, wala po sa konstitusyon yun at wala rin yun sa rules na inaprubahan ng Senate sa impeachment kahapon. Dahil ho sa ginawa nilang yon, pwede pa rin ho tayo, meron pa ho tayo pwedeng itawag sa kanila. Mga sobrang kapal ng mukha. Pinuna rin ni Father Flavie Villanueva ang pasya ng mga senador sa prayer service sa Batasang Pambansa. Ang mga taong humusga, 18 senador, ang mga hudas na mukhang alagad, ngunit ang kanilang mga kilos ay balasubas. Kagabi, hindi rin naitago ng ilang senador ang kanilang pagkadismaya nang aprubahan ang mosyong ibalik sa Kamara ang Articles of Impeachment sa botong 18-5. Sa usapin ng judiciary, nire-remand ang kaso pabalik sa lower court for further proceedings. Kaya po, I cannot accept this kind of wording. It is dangerous and disingenuous. So nakikita natin, Mr. President, talagang brick by brick, stone by stone, dinidismantle itong impeachment trial process at dinidismantle yung impeachment complaint. It's addressable by an advisory. Hindi ko nakikita bakit dinadala kami sa dismissal, remand, return, whatever is the term, Mr. President. Hindi ko alam bakit kailangan tayo bakit na tayo namimilipit na ipasok ang isang word that is a synonym or can mean dismissal. I do not understand. Kung hindi naman po makakadelay ang pagre-remand, bakit hindi na lang ho natin ituloy yung trial proper at doon na ho natin pag-usapan mo ito? Giit ni Senate President at Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero, buhay pa ang impeachment. Naglabas na nga ng summons para kay Vice President Sara Duterte upang sagutin ito sa loob ng 10 araw ang Articles of Impeachment. Ipapatawag din ng bise para humarap sa impeachment court sa petsa at oras na itatakda ng presiding officer. Itatakda ang petsa ng susunod na pag-convene ng impeachment court pag naisumiti na ng mga partido ang mga hiningi sa kanila. Dun sa mga dudoso at nagdududa sa loob o sa labas man ng bulwagang ito, maliwanag ang intensyon ng Senate Impeachment Court sa katatapos lamang na botohan. Walang intensyon na i-dismiss ang kasong ito. Ang intensyon ay mabigyan ng pagkakataon ang mga prosecutors na sumagot sa ilang
tinuturing mga katanungan nang hindi inaaksaya ang panahon ng korte. Ang House Prosecution Panel hindi muna tatanggapin ang ibabalik ng Senado na impeachment complaint. Magpapadala sila ng motion sa Senado para sa klarifikasyon. I would defer receiving the articles of impeachment from the Senate, including whatever orders they will be transmitting to us. This is not disobedience, definitely. Ang gusto lang po natin mangyari is to seek guidance. Naguguluhan pa rin kami at hindi namin maintindihan kung bakit ibabalik po ito sa amin. May dalawang hinihingi ang Senado sa Kamara. Una, certification na nagsasabing walang nilabag sa saligang batas ang kanilang impeachment complaint, lalo na ang one-year bar rule. About the certification, we maintain our position. Sumunod po kami fully and strictly to the requirements of the Constitution. We did not violate the one-year prohibition rule. Pangalawa, linawin ang papasok na Kamara sa 20th Congress kung interesado pa itong ituloy ang impeachment complaint. It is impossible to be complied with because, first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-19 na kongreso pa lamang. Tingin ng ilang House prosecutor, sinasadya ng Senado na maantala ang impeachment trial. So if it's impossible to comply with such an order, how can we move forward? Kaya sinasabi namin na parang dapat it should be baliwala lang yung order na yun kasi it's impossible to do as of the time. Giyat naman ni House Prosecution Member Joel Chua, labag sa konstitusyon ang pagbalik ng articles of impeachment. Question din niya ang mga senator judge na aniyay tila nag-aabogado para sa bise. Wala naman po sa mandato ng mga senador ang mag-file at magdesisyon sa ganitong klaseng mga motion. In fact, ito po ay gawain dapat ng defense. Parang lumalabas po dito, sila na rin ang nag-aabogado sa ating Vice Presidente. May tugon si Senate President Cheese Escudero sa mga pumunang tila ginagawa ng ilang senador ang mga bagay na dapat ay ginagawa ng defense team ni Vice President Duterte. Wala ngang pagbabawal sa rules ang hindi pwedeng gawin yun. Gusto nyo bang gapusin ko ang kamay, itali ko ang kamay, nang pili ilan o lahat ng members ng impeachment court at sabihin ito lamang ang pwede nyong sabihin? Ani Escudero, walang magagawa ang Kamara kundi sumunod sa utos ng impeachment court. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Bagaman sa Hulyo pa ang pagbubukas ng 20th Congress, iginiit ni Escudero na hindi dinedelay ang paglilitis sa impeachment complaint na ayon sa kanyang order ay hindi pa dismissed o terminated. Itong paghingi namin ng impormasyon, dagdag na trabaho siguro sa prosecution. Pero ano naman ngayon, akala ko ba gigil na gigil sila dito? Ito yung trabaho nila. Pero paano makakadelay? Wala namang pwedeng mangyari. In fact, mapapabilis pa dahil habang nakareses kami, habang walang trial, habang hindi pa pumapasok ang ika-20 Kongreso, ay magagawa na nila to at mapaghahandaan. Sa mga nagsasabi namang unconstitutional ang ginawa ng impeachment court, sabi ni Escudero, ginagalang ko yun. Subalit tulad ng sinabi ko sa aking talumpati nung nagdaang Lunes, Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Kasaysayan lamang, with the benefit of hindsight, ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Kinundina na ilang grupo ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibalik sa Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hati naman ang pananaw ng mga legal experts sa issue, kabilang ang ilan sa mga nagbalangkas ng saligang batas. Saksi, si Joseph Moro.
Tingin ni Senator-elect Tito Soto, hindi na kinailangang ibalik sa Kamara ng 19th Congress ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte dahil sila naman ang naghain nito. Sa halip aniya, pwedeng iratifika ito ng papasok na Kamara sa 20th Congress sa pamamagitan ng isang resolusyon. Isa si Soto sa mga uupong Senator Judge kapag nagpalit ng Kongreso sa June 30. Dagdag ni Soto, tanging Korte Suprema ang may kapangyarihang magpasya kung may paglabag sa saligang batas at hindi ang Senado o Impeachment Court. Ito rin ang sinabi ni Atty. Christian Monsod, isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Ang naging hakbang daw ng ilang senador tila pagdiskaril sa impeachment proceedings. These people have another agenda other than obeying the mandate of the Constitution. Kasi self-executory yung Constitution eh. Nakakalimutan yata nila that they are senators because the people voted them as senators. They are senators of the people. They are not senators of Vice President Duterte. Dapat mag-inhibit themselves if they have any integrity. Ang ginawa ng Senado ni wala raw sa konstitusyon at wala rin sa sarili nilang rules of procedure ayon kay UP College of Law Assistant Professor Paulo Tamase. Insulto rin daw ito sa Kamara dahil ang Kongreso hindi naman katulad ng Korte na may higher at lower court. Dapat ma-offend yung House. Yung remand, essentially, second guesses yung House kung ano yung ginawa niya. No? And puts them higher? The Senate, higher. Kung equal sila, nire-respeto na lang yung isa't isa. Hindi naman kine-question ng Senado pag ang House nagpapasa ng bill sa kanila eh. Kung sinunod ba ng House yung proseso nila. So bakit kine-question ng Senado ngayon kung sinunod ng House yung proseso nila sa pagpapapasa ng impeachment complaint? Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Kinundena ng iba't ibang grupo ang pagbabalik ng impeachment complaints sa Kamara. Ang utos na ito ng Senado tinawag na isang anyo ng korupsyon ng Movement Against Tyranny at ayon naman sa August 21 movement, pagtataksil-an nila ito sa taong bayan. Ayon sa grupong bayan, sa halip na mangyari ang paglilitis, lumabas ang anilay legal gymnastics at mga palusot. Para sa Management Association of the Philippines, higit pa sa politika, usapin ito ng good governance at pagtataguyod ng batas na mahalaga para sa pagprotekta ng mga institusyon sa bansa at pagtitiyak ng maayos na kondisyon para lumago ang ekonomiya. Ayon naman kay retired Associate Justice Adolf Ascuna na isa rin sa nagbalangkas ng saligang batas, unprecedented o hindi pa nangyayari ang ginawang pagbalik ng impeachment complaint. Pero pinapayagan ito para masiguro ang malinis na pagtawid ng Articles of Impeachment mula 19th Congress patungong 20th Congress. Pareho ang pananaw ni Escudero ng questionin ni Senator Risa Ontiveros ang pagbabalik ng impeachment complaint sa Kamara. Ika nga din ni Justice Ascuna, makabago man, kakaiba man, hindi bawal o illegal dahil sa kapangyarihan ng Senado to try and decide all impeachment cases. Ngayon kung sa pananaw at palagay niya ay illegal yan, ginagalang ko ang kanyang karapatan na questionin ito sa Korte Suprema. At anumang kautusan ng Korte Suprema bilang abogado, ako'y tatalima doon. Ang mahalaga raw ayon kay Justice Ascuna ay hindi naman napipigilan yung impeachment process kahit pa ni-remand o ibinalik ng Senado ang Articles of Impeachment sa Kamara. Ang pinakaimportanteng elemento raw ay hawak na ng impeachment court ang kaso at maaari nang maisunod ang paglilitis at pagdedesisyon ng wala ng delay matapos itong tumawid sa susunod na Kongreso. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Hiniling ng ilang abogado kabilang ang mga kilalang kaalyado ng Duterte na pigilan ng Korte Suprema ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Natanggap naman ang tanggapan ng Vice Presidente ang summons ng impeachment court. Saksi, si Salima Refran. Inihain ni Senate Sergeant at Arms Roberto Angcan ng summons para kay Vice President Sara Duterte sa kanyang opisina sa Mandaluyong. Kalakip ng summons ang kopya ng Articles of Impeachment laban sa Vice. Tatlong dokumento ang pinirmahan ko. Una ay yung liham sa Kamara na pinagbibigay alam sa kanila ayon sa napagkasunduan sa impeachment court na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng articles dahil nagawa na yon kahapon.
na convene na rin ng court. Sa katunayan, nag-issue na nga ng summons kay Vice President Sara Duterte ang impeachment court. Nasa Kuala Lumpur, Malaysia si VP Sara para sa isang personal trip kasama ang kanyang pamilya. Kinumpirma naman ng kanyang opisina na natanggap na nila ang summons mula sa impeachment court. Samantala, ilang abogado, kabilang ang ilang kilalang kaalyado ng mga Duterte, ang nagain ng supplemental petition sa Korte Suprema. Hiling nila maglabas ng TRO o Temporary Restraining Order ang Korte Suprema at pigilan ang impeachment trial ng Senado laban kay VP Sara. Git ng petitioners, imposible raw na magkaroon ng buo at patas na pagdinig sa nalalabing mga araw ng Senado. Hindi rin daw pwedeng mag-crossover ang trial sa susunod na Kongreso sa Hulyo. The same states even that all pending matters and proceedings shall terminate upon the expiration of one Congress, but may be taken by the succeeding Congress as if presented for the first time. The words used, all pending matters and proceedings, we humbly believe, include the petition for impeachment filed against Vice President Sara Duterte. So we feel that the same should be dismissed. Bukod pa ito sa nauna nilang petisyon na ginigiit na ika-4 na impeachment complaint sa Kamara na pinag-ugatan ng impeachment trial ay hindi raw pasok sa constitutional at procedural requirements at wala umanong valid verification na mahigit 200 kongresistang pumirma. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Bababa ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hunyo ng halos 11 centavos per kilowatt hour. At sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan, 22 pesos ang mababawas sa inyong electric bill. Ang paliwanag ng Meralco dahil ito sa mas mababang generation charge. Naglutangan ng ilang sasakyan sa Cagayan de Oro matapos matangay ng matinding pagbaha. Saksi, si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Within 5 minutes siguro, gabi, natin ang tubig. Rumaragas ang baha ang sumalubong sa mga residente sa Barangay Kamamanaan, Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Sa lakas ng agos ng tubig, inanod ang isang motorela o isang uri ng tricycle at saka bumangga sa isang multicab. Ang pampasaherong jeep na ito na puno ng pasahero, inanod ng baha paatras. Dalandrek, baha na! Ang iba pang kalsada doon, nagmistulang ilog na. Stranded ang maraming motorista. Pumasok rin ang baha sa ilang bahay, tindahan at bodega. Sa taas ng tubig, lumutang na sa paradahan ng isang van at SUV. Ayon sa LGU, agad ding humupa ang baha. Nagpadala na rin sila ng tulong sa iba't ibang lugar na naapektuhan. Wala pa gani may taas ang tubig, tuwa na sila nagulat, nagbantay na sila kung kinsay ang ngayong tagaan o higayon sa pagtabang nga. Naglinis na rin ang mga residente matapos mapuno ng putik at basura ang ilang bahay dahil sa baha. Nag-umintawan kay ang mga gamit, ang mama kay nakasilong, and then mao nang nagsigimig inang po diri kahapon kay gasaka gyud siya kasaka ng blue sa school. Doon na gyud na siya mahurot. Sa Pagadian City sa Zamboanga del Sur, lubog din sa baha ang ilang kalsada dahil sa pag-ulan. Isang spillway sa San Antonio, Quezon ang umapaw. Bumara sa daanan ng tubig ang mga sanga ng puno. Agad din itong nilinis ng LGU. Nakaranas din ng malakas na ulan ang Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, habagat na pinalalakas ng bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang nagpapaulan sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Cyril Chavez ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Nag-adjourn sine die ang 3rd regular session ng 19th Congress ngayong gabi. Pero bago po yan, nagbigay ng valedictory speech ang mga graduating senator. Saksi, si Raffy Tima. Madamdamin ng pamamaalam ng mga senador, nag-graduate na sa Senado sa huling araw ng sesyon ng 19th Congress ngayong araw. Si Senadora Nancy Binay na tumakbo at nanalong mayor ng Makati City, aminadong naging tampulan ng biro sa itsura at pananamit. Pero hindi raw siya nagpaapekto. Kinilala ang mga staff na 12 taon daw tumulong sa kanya para magampanan ng trabaho. I am glad that I have been able to call upon you
I am confident that from here on, you will continue to make a difference wherever you choose to serve. Si Senadora Cynthia Villar, naabot na rin ang term limit sa Senado. Nagpasalamat sa mga kapwa-senador. In this chamber, you fondly call me Mama Bear, a simple moniker, but one I took to heart. To be Mama Bear meant being fiercely protective, genuinely caring, and always dependable. I saw it as a gesture of trust and respect. Ibinida naman ni Senadora Grace Poe ang 368 batas na kanyang naipasa. Serving as your senator has been a humbling experience. The Senate is a chamber where only the prepared, not necessarily the popular, endure. I have it in your hands and your conscience. Every moment in these halls has been a teachable moment. Si Senador Bong Revilla na nakatapos na ng 12 taong termino bilang senador mula 2004 hanggang 2016, inalala ang pagdawit sa kanya sa pork barrel scam. 4 na taong nakulong at noong makalaya noong 2018, tumakbo sa Senado noong 2019 at nakuha ang 11th place. Muli siyang tumakbo sa nakaraang eleksyon pero hindi na nanalo. The journey back here was not easy. Nagbalik ako sa Senado, hindi lamang ng may karanasan, hindi. May mga pilat ng nakaraan. With one hand on my chest, I can confidently say that we gave them nothing less than our all. Si Senador Coco Pimentel na naabot din ang 2-term 6 years limit. Marami daw natutunan sa 12 taon sa Senado. Marami rin daw siyang nagawang mali. Sabay biro, nakasama rito ang nangyari kagabi sa botohan ng Senate Impeachment Court. Paano nyo kami nautakan? Ganun. Oh. Yes, paano nautakan ng majority ay minority? Tapos, actually may pagkakamali kami na present kaming dalawa. Kung absent yung isa, meron sana kaming parliamentary maneuver na nagawa. Pero hindi ko na muna i-detalye, ikwento lahat ito. Kasi ang bala ko isulat ito sa isang libro para naman merong pang bumili ng libro ko. Okay? Kasama sa hindi na makakabalik sa susunod na Kongreso si Senador Francis Tolentino matapos matalo noong nakaraang eleksyon. Pero wala siya sa huling sesyon at nagpaabot na lang ng pasasalamat sa lahat ng kanyang nakatrabaho sa kanyang isang termino sa Senado. Para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyong saksi. Hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-disqualify ang 2 judge na humawak sa kanyang kaso, ibinasura ng International Criminal Court Plenary of Judges. Ayon sa ICC Plenary of Judges, unanimous o lahat ng hukom ay nagdesisyong ibasura ang hiling ng dating Pangulo. Nakatakda raw ilabas sa mga susunod na araw ang buong dahilan sa desisyon. Noong Mayo, hiling ng kampo ni Duterte na gusto nilang mapalitan sina Judge Rain Alapini Gansu at Judge Maria del Socorro Flores Liera. Git nila na kompromiso na ang impartiality o pagiging patas ng 2 judge bago pa mandinggin ang panig ng dating Pangulo. Permanenteng solusyon sa energy crisis sa Siquijor, ipinagutos ni Pangulong Bongbong Marcos na ayusin sa loob ng 6 na buwan. Sa pagbisita ng Pangulo sa Siquijor Island Power Corporation, 6 na araw matapos maideklara na under state of calamity ang buong probinsya, isang generator ang ipinadala galing sa Palawan na pwedeng mag-supply ng 2 megawatts na kuryente. Asahan daw na magiging normal na ang supply ng kuryente sa lalawigan sa katapusan ngayong linggo o sa susunod na linggo. So that 6 months from now, we do not have to resort to the emergency gensets. Now we have to think about fuel supply. Now we have to think about the development of even the transmission lines. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Nakamit ng Benilde Lady Blazers ang ika-4 na sunod na championship nito sa NCAA Season 100 Women's Volleyball Finals. Habang ang Arellano Chiefs naman umukit ng kasaysayan para makuha ang una nilang kampyonato sa Men's Division. Saksi, si Martin Javier. Bam Bam.
Oh, that was out there. Pinadaob ng Arellano Chiefs ang Letran Knights sa loob ng 4 sets para makamit ang kanilang unang kampyonato sa historic Season 100 Championship ng men's volleyball. Sa pangunguna ng kanilang setter na si Adi Villados, ipinagpag ng Chiefs ang pagkatalo sa first set at umabante sa 3 sumunod na set para kunin ang championship. Ang kanilang team captain na si Carl Burdal, ang hinirang na finals MVP. At first-year head coach naman na si Carl Brian Vitug ang Coach of the Year. Sa women's division naman, nakumpleto ng Benilde Lady Blazers ang 4-peat o ika-4 na sunod na championship. Si Coach Onyok Gitigan ang Coach of the Year. Sobrang hirap din ang pinagdaanan dahil nakatingin din kami ng talo eh. So lahat yun na-overcome. And yun nga, dahil nga double round robin siya, nakapag-adjust kami. May mga bago eh. So nag-step up sila and deserve nila talaga to. Si Micah Go ang pinangalan ng Finals MVP at Season MVP para sa Season 100. Yung Finals MVP award ko naman po, lahat naman po kami nagtrabaho dito para din naman po to sa mga teammates ko. Dumalo sa awarding ang mga miyembro ng NCAA Management Committee at Policy Board at si Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Sir Oliver Victor B. Amoroso. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, ang inyong saksi. Matapang at walang uurungan ang mga tagapangalaga ng Brilyante sa Encantadia Chronicles Sangre. Sa GMA Integrated News interviews, ikinwento nila kung paano binago ng serye ang kanilang pagkatao. Napansin daw ni Kelvin Miranda sa kanyang pagganap bilang Adamus ang pagbabago sa kung paano siya kumilos, magsalita, at magbigay ng emosyon sa eksena. Si Angel Garja nagpasalamat sa kung paano sila nag-mature sa mga natutunan sa serye. At para kay Faith De Silva, ang nabuo nilang pamilya sa set ang bumuo rin sa kanyang pagkatao. Si Bianca Umali naman may natutunan sa pagkakaroon ng takot. The growth that I have attained is that I embraced fear. This time I embraced fear, I faced it because I didn't have any fallback. I didn't have anyone to catch me when I fell. But then now, I understood the strength in that. I let myself fall, and then I brought myself back up. Kaunting paghihintay na lang para sa Army bago matapos ang lahat ng BTS members ang kanilang mandatory military service. Pinakahuli dyan sina Jimin at Jungkook na magkasamang nag-enlist. Nagpasalamat si Jimin sa fans na naghintay sa kanilang pagbabalik at si Jungkook naman sa mga nakasama nila sa military. Naunang na-discharge sina RM at V kahapon. Tumugtog pa si RM ng saxophone. At si V ay umapila sa fans na maghintay hanggang makapag-perform sila muli. Kabi-kabila ang selebrasyon ng fans sa South Korea. Lalo't papalapit ang debut anniversary ng BTS. Si Suga na lang ang BTS member na naka-enlist pa hanggang ngayon. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.